Hi kids! Welcome back to our YouTube channel, Teacher Arlene! Nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, please do like, share and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video lessons na ginagawa ko para sa iyo. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong aralin. Halina at matuto ng bagong aralin. Welcome sa ating Physical Education or PE for Grade 1. Tayo ngayon ay nasa Week 5 and 6 Quarter 1 at ang ating pag-aaralan ay ang paglipat ng bigat o timbang ng katawan patungo sa iba pang bahagi ng ating katawan. Ano bang matututuhan natin ngayon? Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod. Una, mapananatili ang kontrol ng katawan sa panahon ng paglipat ng bigat o timbang. Ikalawa, maililipat mo ng ligtas ang bigat ng ating katawan sa iba pang bahagi sa pamamagitan ng pagluhod ng tuhod upang makuha ang timbang ng katawan sa paglapag pagkatapos ng isang pagtalon at makagagawa ng mga simpleng galaw o kasanayan sa paglilipat ng bigat o timbang at malaman ang kahalagahan ng mga pagkilos. Ang paglipat ng bigat o timbang ay nakatutulong na makontrol ang katawan habang naglilipat ng bigat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kaya dapat ay nasa isang balancing position ka bago magsimula. Kaya ihanda mo muna iyong sarili. Ibabalansi mo muna ang iyong katawan sa lahat ng mga bagay na ating gagawin. Ang paglakad, pagtakbo, paglukso, pag-ikot, paglundag, pagtapak, pagbagsak, pagsalo, paghagis, pagdulas o pagslide, pagsasayaw at pagsipa ay mga galaw na nagpapakita ng paglilipat ng bigat o timbang sa iba't ibang bahagi ng katawan patungo sa iba pang bahagi ng ating katawan. Kaya tingnan natin ang mga video na ito, mga bata. Yan, makikita natin ang mga bata na masiglang nagsasayaw. At sa larawan, makikita natin ang babae at lalaki na nagsasayaw ng tinikling. Ang isang mananayaw ay naglilipat ng bigat mula sa paa niya patungo sa kanyang tuhod. Ayan, kaya naman kaya niyang ibalanse ang kanyang katawan. Tingnan naman natin ito. Anong ginagawa nila? Ito ay isang paglukso o jumping. Gamitin ang isang paa o dalawang paa sa paglapag sa isang lugar. Iyuko muna ang tuhod o ibebend natin ang tuhod at bukong-bukong at iugoy ang mga braso. Pagkatapos ay tumalon ng pasulong at lumapag ng parehong paa. Okay, sa pagbagsak nyo, dapat sabay yung inyong dalawang paa. Okay, next naman. Ito naman ay makikita natin ang mga batang ito habang sila ay tumatakbo. Ang mabilis na gumalaw gamit ang parehong mga paa ng halili. Yan. So sa pagtakbo, halinhinan yung ating dalawang paa habang tumatakbo. Sa pagsalo naman o catching, ayan, may papakita rin ang paglilipat ng bigat ng katawan. Yan, habang sumasalo, ayun, panoorin niyo yun. Yan, hindi siya natumba sa kanyang pagsalo dahil kaya niyang ibalanse at kaya niyang ilipat ang bigat ng kanyang katawan sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Tingnan naman natin ang batang ito. Anong ginagawa niya? Siya ay naglalakad. Sa paglalakad, naililipat ang bigat mula sa isang paa patungo sa isang pang paa. Yan, so halinhinan din, kagaya ng pagtakbo. Yun nga lang, ang paglakad ay medyo mabagal lamang kumpara natin sa pagtakbo. Yan, so halinhinan ang bigat ng ating paa. Okay? Next naman ay tingnan natin ito, mga bata. Ano kayang ginagawa ng dalawang batang ito?
Ayan. So, ito ay nagpapakita ng kanilang pagsipa o kicking. Ayan. So, inililipat nila yung bigat ng kanilang paa sa kanilang pagsipa. At hindi pa rin sila natutumba dahil kaya nilang ibalanse ang kanilang katawan. Next naman natin, kids. Ano kayang gagawin ng babaeng ito? Ayun! Siya ay lumundag. Ang paglundag o leaping ay gumagamit tayo ng isang paa upang itulak. Ang mga tuhod ay dapat baluktot para sa madali at ligtas na makalapag gamit ang isa pang paa. So kanina, dalawa yung ginamit nating paa sa pagbaba sa lupa o pagbaba sa sahig. Ito naman sa paglundag, isang paa lang ang kanyang ibababa. Ngunit tatandaan natin na medyo ibabaluktot ang tuhod para ligtas sa kanyang paglapag. Okay, next natin. Tingnan natin nasa video. Wow, nasa snow, madulas. Ayan. Sila ay nagpapadulas o sliding. Yan kagaya ng batang nakikita natin. Yan. So, dahan-dahan sa pagpapadulas dahil maaari tayong madisgrasya. Kaya kailangan kaya mong ibalanse ang iyong katawan. Kagaya ng lalaking ito, hindi siya natutumba kasi kaya niyang ibalanse yung paglipat ng bigat ng kanyang katawan sa kanyang paa at tuhod. Kasama na rin ang kanyang katawan. Yan. Balancing-balanse yung kanyang bigat. Ito naman ay paghahagis o throwing. Yan. So makikita natin na kaya pa rin nilang ibalanse ang kanilang katawan. Yung bigat ng kanilang kamay ay naipapasa nila habang ibinabato nila o inihahagis nila yung kanilang tsinelas. Ang tawag natin dyan mga bata ay tumbang preso. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, subukan mong gayahin ang mga sumusunod na kasanayan sa paglilipat ng bigat o timbang ng bahagi ng katawan. Ayan, so makikita natin tong batang to, binabalanse niya yung kanyang katawan. Yung isa lang ang nakatuon sa sahig. O, gawin nyo nga yan, kids. Ayan, gawin nyo yan, ha. Tapos sa number 2, gayahin nyo rin ito, tumatakbo. Okay, so since bawal tayong lumabas ng ating bahay, maaaring sa loob lang ng ating mga bakuran. O kaya, sa salas nyo lang, pwede na yan, magpaikot-ikot na lang kayo sa inyong bahay. Huwag kalilimutan magpa-picture o kaya magpa-video kay nanay o kung sinong kasama nyo sa bahay para ma-send nyo kay teacher nyo. Okay, ikalawa. Ayan. So, binabalansin niya yung katawan niya, nakabend yung kanyang isang tuhod. Palipat-lipat yung kanyang bigat sa magkabilang paa. Yan, palundag-lundag, binabalanse niya yung kanyang mga kamay. Okay, next naman, ang paglalaro ng piko. Okay, paano ba nilalaro ang piko? Para kang lumulukso. Isang paa yung bumabagsak sa isang paa yung inilalapag natin sa sahig o kaya naman minsan ay dalawa. Depende dun sa titirahan mo. Okay, so makikita natin dito, tingnan niyo yung piko ha. Ayan. So, kapag isa lang na ganyan, isa lang yung paa mo dapat dyan. Pag naman dalawang ganito, dalawang paa mo yung ilalapag mo. Ito, isa uli. Isa lang yung ilalapag. Dito, dalawa uli. Mababago lang yung ating pagtira kapag meron dito mga pato. Ayan. So, sa susunod nating aralin, i-discuss pa natin yan. Ang paglalaro ng piko. Okay, next. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, lagyan ng check ang kahon kung ang salita ay nagpapakita ng paglipat ng bigat o timbang at X naman kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno, bawal sulatan ng ating self-learning module. Ayan. Unang bilang, pagtalon. Kung ang sagot mo ay check, magaling. Tama ka. Ikalawang bilang, pagtakbo. Kung ang sagot mo ay check, magaling. Ang pagtakbo ay nagpapakita ng paglipat ng bigat o timbang. Ikatlong bilang, pagtulog. Natutulog ka lang. Alright, kung sagot mo ay X, mahusay. Kasi sa pagtulog, nakahiga ka lang, wala ka namang kailangang ilipat na bigat ng katawan. At ika-4 na bilang, paglalak o paglakad. Kung ang sagot mo ay check, mahusay. Ika-5, pagpasa ng bola. Ang sagot mo ba ay check? Mahusay. Tama ka ulit. Nakakuha ka ba ng 5 points?
Kung nabibilisan ka sa ating discussion, maaari mong balikan ang video na ito. At huwag kalilimutang i-share ang bahagi ng ating katawan. Buhok o hair? Mata o eye? Kung dalawang mata, eyes. Mayroon tayong dalawang mata sa dalawa. Tainga o ears? Mayroon tayong isa, dalawang tainga. Ilong o nose? Mayroon tayong isang ilong. Ngipin o teeth? Kilay o eyebrow? Noo o forehead? Dila o tongue? Baba o chin? Leeg o neck? Daliri, fingers? Braso, arm? Balikat o shoulders? Mayroon tayong dalawang balikat sa dalawa. Tiyan o stomach? Dibdib o chest? Binti o legs? Mayroon tayong dalawang mga binti sa dalawa. Puwit o bottom? Tuhod o knees? Sa dalawang mga tuhod. Paa o toes? Sakong or heel? Siko o elbow? Mayroon tayong dalawang elbows sa dalawang mga siko. Pulsuhan or wrist? Pisngi or cheek? Ngayon, alam mo na kung ano ang mga bahagi ng ating katawan. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa, bilugan ang angkop na pangalan ng bahagi ng katawan na nakalahad sa bawat bilang. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ayan. Unang bilang, ito ba ay ilong, tainga o mata? Kung ang sagot mo ay mata, mahusay. Ikalawang bilang, ano kaya ang nasa larawan? Ito ba ay tainga, dila o ilong? Kung ang sagot mo ay ilong, mahusay. Ikatatlong bilang, ito ba ay binti, ulo o kamay? Ang tamang sagot ay kamay. Ikaapat na bilang, ito ba ay kamay, ulo o paa? Kung ang sagot mo ay ulo, mahusay. Ikalimang bilang, ano kaya ito? Tainga, mata o ilong? Kung ang sagot mo ay tainga, magaling. Ika-anim na bilang, ano kaya ito? Daliri ng paa, daliri o kamay? Kung ang sagot mo ay daliri ng paa, tama. Ikapitong bilang, ito ba ay braso, bibig o mata? Ang wastong sagot ay bibig. Ikawalong bilang, ito ba ay ulo, leeg o bibig? Ang sagot mo ba ay leeg? Mahusay, tama ka na naman. Ikasiyam na bilang, ito ba ay tuhod,
binti o braso? Kung ang sagot mo ay tuhod, mahusay. Ika-10 bilang. Ito ba ay tuhod, siko o binti? Kung ang sagot mo ay siko, magaling. Bigyan nga ng ang galing-galing clap ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing! Next, para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, pag-ugnayin ang bahagi ng katawan sa kilos na kaya nitong gawin. Ayan, isulat natin ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, braso. Anong kayang gawin dito ng braso? A ba? B, C, D, E, F, G. Anong inyong sagot? Kung ang sagot mo ay F, ayan, F, tama ka. Next, number 2. Alin kaya dyan ang hita? A, B, C, D, E, F, G. Kung ang sagot mo ay letrang T, magaling. Ikatlong bilang, ulo. Alin kaya dyan ang nagagawa ng ulo? A, B, C, D, E, F, G. Ang tamang sagot ay letrang G. Ika-4 na bilang, balikat. Alin kaya dyan ang nagagawa ng balikat? Ang tamang sagot ay letrang E. Number 5, katawan. Alin kaya dyan ang nagagawa ng katawan? Kung ang sagot mo ay letrang C, ayan, mahusay. Next, kamay. Okay, ang sagot mo ba ay A? Magaling. Next, number 7, paa. Alin kaya dyan ang nagagawa ng paa? Okay, kung ang sagot mo ay B, magaling. Tama ka na naman. Okay kids, dapat inaalagaan natin ang ating katawan dahil bawat bahagi ng ating katawan ay mahalaga at may kani-kaniyang ginagampanan o ginagawa o kayang gawin. Kung kumpleto ang bahagi ng ating katawan, napakapalad natin na tayo ay binigyan ng poong may kapal ng kumpletong bahagi ng katawan. Kung nakakita ka naman ng tao na may kapansanan o kakulangan na bahagi ng kanyang katawan, hindi mo dapat sila kaawaan, hindi mo rin sila dapat tuksuhin, hindi mo sila dapat ibuli. At huwag kakaawaan, alam nyo kung bakit? Dahil sa kabila ng kanilang kapansanan at patuloy silang nabubuhay at patuloy na lumalaban, ito ay kahanga-hanga na mga bata. Hindi natin sila dapat kaawaan, dapat sila ay ating hangaan. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 4, isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali naman kung di wasto. Unang bilang, ang galaw o kilos ay nagpapalakas ng ating kalamnan at mga buto. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay dahil ang kilos ay nagpapalakas ng ating mga katawan at kalamnan at mga buto. Kaya nga tayo lagi sinasabihan ng doktor, wag lagi nakaupo, wag lagi nakahiga. Dapat pag may pagkakataon, mag-ehersisyo tayo, maglakad-lakad. Ayan. Number 2, ang katawan ng tao ay walang kakayahang maglipat ng bigat o timbang. Tama kaya yun? Kung ang sagot mo ay mali, mahusay kasi mga bata kaya nga tayo nakakagalaw at nakakakilos, nakakalakad, nakakatakbo, nakakatalon dahil kaya nating ibalanse ang ating katawan at maglipat ng bigat o timbang sa ibang bahagi ng ating katawan. Ikatlong bilang, mahalagang ipakita sa mga mag-aaral ang kung paano na ililipat ng ligtas ang timbang o bigat ng katawan patungo sa iba pang bahagi. Okay, kagaya ng inyo nakita kanina sa video at mga larawan, ito ay tama. Kailangan alam natin
kung paano natin ililipat ang bigat o timbang ng ating katawan patungo sa iba pang bahagi ng ating katawan para hindi tayo madisgrasya. Ika-4 na bilang, kailangang nasa balancing posisyon bago magsimula ng paglukso o paglutang. Ang tamang sagot ay tama. Dapat nakabalancing posisyon muna tayo bago tayo lumukso o lumundag para maiwasan ang disgrasya. Ika-5 bilang, ang paglilipat ng timbang ay magandang kasanayan at ehersisyo para maging malusog at malakas ang ating katawan. Kung ang sagot mo ay tama, magaling dahil ito ay isang halimbawa ng pag-eehersisyo para tayo ay laging malusog, malakas ang ating katawan. Binabati kita dahil natapos mo na ang ating Physical Education Week 5 at Week 6 Quarter 1. Huwag kalilimutang i-share sa iyong kamag-aral ang video lessons natin. Muli ako si Teacher Eileen na nagsasabing mag-aral mabuti dahil yan ang susi sa inyong tagumpay. Magkita-kita tayong muli. Keep safe everyone. Mwah!